So, nag-propaganda na naman po yung SMNI, yung mouthpiece ng nausog, mouthpiece po ni Maudigs. O, sabi rito, report po ng SMNI, yung paglaban daw sa korupsyon hindi priority ng Marcos administration, sabi ni dating PACC Chairman Greco Belica. Hintay-hintay lang po kayo. Sinisimula na ni Trillanes. Yung administration natin kasi, dumapa yung ating ekonomiya dahil sa walang tigil na lockdown ni Maudigs noong kanyang administrasyon. So yun ang inuna na ibinangon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At saka yung pagkain, yung agrikultura. O ngayon, naghanap kayo, nakukulangan kayo kasi sinasabi ninyo na yung korupsyon, paglaban sa korupsyon, hindi priority ng ating gobyerno ngayon. Maghintay lang po kayo. Tatambakan kayo ngayon ng investigasyon. Sa korupsyon. Kasi unang-una, itong administration na to, wala man korupsyon pa na naririnig tayo. Yung previous mayroon. Yung smuggling po na sinasabi, matagal na yan. Lahat ng administrasyon po may mga cases ng smuggling. Pero after na warningan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, tumigil-tigil na po. Wala na tayo masyadong nababalitaan mga kababayan na involved sa mga smuggling, lalo na doon sa mga produktong agrikultura kasi pinagkukumpiska, lalo yung bigas po. Pinagkukumpiska ng ating administrasyon po, then pinamigay ng libre. O, diba? Pinamodmod ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga mahihirap. Tapos sinasabi ninyo, bakit kayo nilabanan ninyo yung korupsyon? Nang imbestigahan nga yung barkada ni Maudigs na involved sa Farmally, pinagmumura ni Maudigs si Dick Gordon. Tama ba? O ngayon, galit si Bongo kasi nag-file ng reklamo si dating Senador Trillanes, nag-file ng plunder case and violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ay bago nga ang sinasabi si Trillanes ngayon po, more complaints daw, mga kababayan, ang ipafile laban kay Digong at saka kay Bongo. So yung paglaban sa korupsyon, tumulong na si Trillanes. O diba? Tingnan natin kung ano magiging reaksyon ninyo sa nausog. Gusto lang naman ninyo magpropaganda para siraan yung ating... hindi pala to. Ito yung sabi ni Trillanes. May bago siyang sinasabi. Ito, more complaints daw versus Duterte and Go. Ito pala yung gusto kong ipakita sa inyo. Yung report ng SMNI tungkol kay interview kay Greco Belica. Pakinggan muna natin yung sinasabi ni Greco Belica. Wala nang takot yan eh. Walang nahuli, wala nang nag-expose, wala kang susumbungan. Wala daw. Corruption seems like sinisimula na po. Sinisimula na. Tumutulong na si Trillanes. Tingnan ko kung anong reaksyon ninyo dyan. In this administration. Ayan ang sinasabi rito. Doon lang talaga siya sa corruption. Yung PAOK naman sa organized crime. Normally ang mga gangs or mafia. Yung PAOK, tuloy-tuloy. Kaya nga yung corruption involving yung mga local governments nasabit sa Pogo na dumami nung panahon ni Digong. Yan ngayon yung totok ng PAOK. So ano pa yung problema ninyo? Grabe nga na-discovering korupsyon. Na-discover na si Alice Goo na barkada ni ni Maudigs. Pure Chinese. Pumunta pa sa bahay ni Maudigs. Kung hindi sila close, pumunta ba yun doon? So matindi yung investigasyon sa korupsyon
ngayong administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lang korupsyon ang nadiskubre, pati yung mga activities ng criminal syndicates and organized crime involving human trafficking, pati sa droga. O di ba? Kaya mali itong sinasabi po ninyo, Grico Belica. Ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin. Mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. Propaganda ito, sigurado, para siraan yung ating Pangulong Bongbong. Pero pakinggan natin po. So, medyo iba. And, yun. Sir, pataas po ang, according po sa 2023 Index, yung Pilipinas po has a score of 70%. Pagdating po sa issue po ng korupsyon, ano pong masasabi nyo dito, sir? Ayan. Well, expected yan, dahil, puno ang balita ngayon. A lot of people are saying na grabe ang corruption ngayon. Grabe nga ang corruption na didiscovery ngayon. Pero galing sa previous administration, hindi yung sa present administration. In fact, sa meeting ko lang, I just came back from Baguio dahil we met with Mayor Magalong dahil kami po ay nag-organize ng CONCON Forum, the Constitutional Convention Forum for CAR, and we talked to him dahil si Mayor Magalong is also an anti-corruption advocate. So, yan ang pinakamabigat na problema natin ngayon at ang West Philippine Sea issue. Sa West Philippine Sea issue, kayo yung dahilan, yung previous administration na inyong pinaglingkuran. Doon nang galing yung problema. Kasi, sineryoso yung statement ng inyo pong amo, si Mau Diggs, na gawing province yung Pilipinas. Kaya, yan tuloy, ayaw nang umalis ng monster ship dito sa may, sa may Escudasyon. You see? Labak ang korupsyon, kaya ang korupsyon ang dadalo ng kahirapan sa bansa. And it's because
wala nang takot yan eh. Walang nanguhuli, walang nag-iimbestiga, walang nag-expose, wala kasusumbungan. Anong walang nag-expose? Na-expose pala ni Trillanes. May kaso na nga, plunder, 6.6 billion pesos na plunder case. Ang Pinay, laban kay Digong at saka kay Bongo, dadagdagan pa daw. Mamaya ibigay ko sa inyo po. Fighting corruption seems like not a priority in this administration. So, anong hindi priority? Massive nga ngayon yung pagpapaimbestiga. Nung panahon ng previous administration, nag-imbestiga sa korupsyon sa Parmali. Anong ginawa po ni Maudigs kay Senator Gordon? Di ba pinagmumura? Huwag kami Griko. Kaya ganyan kalala, ganyan kasama ang korupsyon, ang abuso sa kapangyarihan will always redound to corruption. And ngayon, we have facts and we have data that shows na yung ating matagal na or last year pa na nakikita. In fact, sabi sa akin, mayroong mga nagsasabi sa akin na ang hingi daw ngayon umaabot ng 40%. Pag humingi ng 40%. Yung humingi nung nakaraang taon, para magkaroon ng appointment, tinanggal na po, sinipa na. Ngayon, kaalyado na ninyo. Nagsulat pa ng libro. Kasama na ninyo sa nausog rally. Alam niyo yon kung sino mga kababayan? Alam na namin na niya, Mr. Maravillas, yung napakalaw may airport sa noo. Yung malawakan niya yung noo. Presenta komisyon isang opisyal, isang ahensya ba, kunyari project, without naming names. Yung project na sinasabi po ninyo, ibigay ko na po. Ito yan buti na lang tumulong si Trillanes sa pag-imbestiga at siya na mismo yung nag-file. Kahit si Trillanes po dilawan, Trillanes to file more complaints versus Duterte and Go. And ngayon yung balita mga kababayan sa Philippine Daily Inquirer, preskong balita po. Sabi diyan, former Senator Trillanes on Sunday, ngayon, said he plans to file more complaints against former President Rodrigo Duterte and Senator Christopher Bongo. So sabi niya, we are preparing other complaints. So they should wait. And it seems like others will also file complaints against them, sabi ni Trillanes sa interview sa kapihan sa QC. Ayan po, kapihan sa QC, mga kababayan. So sabi po ni Trillanes, others can now file cases since Duterte's reign, along with his sidekick Bongo has finally ended. Ang sabi ni Trillanes, nang tanungin kung ano itong bagong complaints na ipafile, ito daw involving the Philippine Navy's frigate deal. Kita ninyo, nakalkan na mga kababayan yung can of worms. Di ba? Hindi lang pala mga kontrata na pinasok sa infrastruktura, pati pagbili po ng barko para sa Philippine Navy, may anomalya. So sabi niya, the frigate scam, for example, we're going to file cases related to that in the appropriate time. We need to gather documents first, but soon, wait for it. It's a case against Duterte and Go, along with their partners from the Department of National Defense. Tapos, mga kababayan, siyempre, pag nag-request itong si Trillanes, as a taxpayer and former senator, may right siya na humingi ng mga documents sa gobyerno. Yung gobyerno pong ito, ang administrasyon ng ating Pangulong Bongbong, inaakusa ni Bilhika na hindi daw priority yung paglaban sa korupsyon. Hindi matcha-challenge tuloy niyan yung administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sasabihin ng ating Pangulo, ganon. O sige, pabulyon ko si si Trillanes kasi malakas ang loob ni Trillanes magkalkal ng mga ebidensya.
So, may right si Trillanes na maka-obtain ng mga documents, siguradong makikipagtulungan yan. Yung mga concerned agencies ng ating gobyerno, lalo't inaaway-away ng mga nausog ni Maudix mismo, ang ating administrasyon kung ano-anong pinagsasalita na mga masasama. Tapos dagdagan pa ni Grico Belhica at ng Iseminay in interview, sinasabing hindi priority yung paglaban sa korupsyon. Tapos kayo ngayon. Gumagawa talaga kayo ng sarili ninyong problema. Ito na tuloy. Ayaw nang tumigil si Trillanes. So sabi rito sa balita ng Inquirer, based on reports, the frigate acquisition project was fraught with controversies. The Navy Chief Vice Admiral Ronald Joseph Mercado was unceremoniously sacked from his post in 2017 for his supposed inappropriate insistence to acquire a certain brand of Combat Management Systems or CMS that met the Navy Technical Working Group's requirements. Ngayon, the selection of the CMS or the brains of the warships was the main source of contention that led to congressional hearings because of the Navy's Link 16 compatibility requirement. Last July 5, Trillanes filed plunder complaint against Duterte & Go before the Department of Justice. Ito yung sa sa mga kontrata po sa infrastructure na ang sabi kinorner ng tatay ni Bongo at saka ng kanyang kapatid amounting to 6.6 billion pesos. Ito yung interview mga kababayan kay Trillanes sa kapihan sa QC. Pakinggan natin mga kababayan yung interview sa kanya rito sa kapihan. Medyo mahina yung audio. Huwag niyong mamalayin si Bongo. Bilyonaryo na yan. Yun itong nababanggit po. Yun nga po, no? Nadudula sila sa kayabangan nila. Gano'n, dina-justify nila. Ang sabi ni Trillanes po, kasi sabi ng host, pinagyayabangan niya ni Digong na si Bongo ay bilyonaryo. Yun nga niya, nadudula sila sa kayabangan nila. Laging pinagyayabang po ni Maudix nung panahon niya na si Bongo niya, galingan niya sa mayamang pamilya yan. Bilyonaryo yan si Bongo. So ang nagdiin po, mga kababayan, kay Bongo sa problema, si Maudix man lang sa sobrang kayabangan. Yan sabi ni Trillanes. Gano'n, dina-justify nila. Pero, titignan natin, alam mo, kasama sa investigahan dito ng DOJ, yung mga taxes paid nitong mga kumpanya ni Labong. Tapos, pati po kakalkalin ni Trillanes po, pati yung mga binayarang buwis, kung tama, yung company po na pag-ari ng pamilya. Pero nga, Grico Belhica, kung magreklamo ka pa na hindi priority yung paglaban sa korupsyon, siyempre, mga kababayan, with this complaint, obligado na mag-cooperate po yung mga concerned agencies ng gobyerno na mag-provide po ng mga documents. Tama? Kasi may formal na reklamo. Pamilya niya at si Bongo mismo, no? Sabi ko nga, hamunin niyo si Bongo na dalhin niyo siya nadalhin kayo sa bahay niya. No? Pero of course, gagawin yan, kukuha lang ng isang no? Pero alam ng mga security niya kung saan ang umito. Tingnan niyo kung saan ang galing yan at nasaan siya. So, meaning, pasimple-simple lang si Bongo, pero alams na, mga kababayan, mayaman talaga. Pero, aid lang siya ni Duterte noon. Kung bilyonaryo ka, aid lang siya. Alalay po, pagkatapos bilyonaryo. Paano nangyari yon? Yun ang tanong, mga kababayan ni Trillanes. Ayun, na-discover po. Kasi pala po, bilang alalay, ayun, ginamit yung kanyang impluensya, dikit kay Duterte,
Then yung kanyang pamilya, kontraktor, kino-corner yung mga kontrata sa public works. Kaya naging bilyonaryo. Diba? Wow. Ganun pala yung strategy, mga kababayan. So yun po, maraming butas yung storya nila, pero ngayon, kita-kita na lahat. Yung pamilya ni Senador Bongo, Dawit, their participation dito sa kaso. Opo, lahat po sila, kasi conspiracy ito, no? So si Duterte, si Conspiracy sa buwatan, lahat sila sabit. Bongo, yung tatay ni Bongo na si Desiderio Go, tsaka yung kapatid niya, si Alfredo Go. Lahat po yan ay Dawit as principals, no? Then, ito na, palalalimin na yung business. Principal accused. Kasi kasama yung mga naging fraud, no? Yung mga AAA companies na ginamit at yung mga district engineers simula noon. Ang daming sabit, pati mga district engineers na kasabwat. Yung mga members ng Peace and Awards Committee, lahat yan. Dawit po yan. Pero pwede silang hindi madawit kung mag-voluntaryo silang magbigay ng totoong saysay. Ayun, pwede silang hindi madawit daw, basta't magtestigo. May mga balibalita na halos buong Davao daw po ito mamayari na ng Duterte. Yung sa Malayan na properties daw doon. Hindi po malayo yan, no? At marami pa ito. Alam nyo, itong kaso na ito, pampungan pa lang po ito, no? Marami pa tayong ipa-file. At Initial pa lang pala ito, mga kababayan. Yun na nga, yung frigate po na para sa Navy. Ayun, anomalous din po, mga kababayan. po ito dahil sa eleksyon. Kasi dati ko na itong ginagawa, ano pa lang noong first year pa lang nila tinindigan na natin itong mga Duterte. Kasi kurakot, sinasabi ko nga noon, sana maniwala yung mga kababayan natin, bukod sa mga matay tao to, nuk-nuk ka ng pagkakurakot itong pamilya nito. At nakita niyo naman, ngayon, lumalabas nagsanga-sanga yung mga pangungurakot at mga anomalya na na-uncover itong mga constitution. Kung parang tip of the ice plant ni Kapilip ito, Tip of the iceberg, in the ice plant. Tip of the ice plant daw. Tip of the iceberg lang ito, mga kababayan. meron kayong binabalak na mas sunod-sunod series of cases to be filed? Sabi ng host, tip of the ice plant. Yung iceberg, naging ice plant na. Mali siguro. Yun na, hindi pumasok sa isip niya. Meron pa po mga nakasalang na mga ibang mga kaso. So, antayin na lang po nila yan. At hindi lang naman ako siguro ang magpa-fight dyan. Kasi kayo, nakikita nila, marami na lumalakas sa loob. Pwede na palang Sumingaw ng sumingaw, mga kababayan. Nandami palang anomalya. Corruption in the previous administration. Pagkatapos, sasabihin ni Grico Belica, hindi priority yung paglaban sa corruption daw ng present administration. Maghintay kayo. 2 years pa lang. kasi tapos na ang paghari-harian ng mga Dutertes at ang kanyang sidekick na si Bongo. Meron ba decided case na relative pareho? Kasi sabi ni Senator Bongo, recycle itong mga akusasyon laban sa kanila. Alam niyo po, yan po ang alibay ng mga guilty, no? Yung sinabi ni Bongo na recycled niya, ang sagot ni Trillanes, yan anya yung alibay ng mga guilty.
Sinasabi, politika lang, recycled yung mga kaso. Eh, hindi niya. Yan ang alibayan niya ng mga guilty, sabi ni Trillanes. Nung mga walang lusot, sasabihin politika. Hindi nga niya ma-deny na nakakuha ng 6.6 billion na kontrata yung mga kapamilya niya. Hindi niya ma-deny nga na sa total 6.6 billion yung nakuha nilang kontrata. Habang presidente si Duterte, no? At siya ang pinaka-ma-influensya. Ang bolta ni Bongo, sinabi niya kay Trillanes na si Trillanes daw, mga kababayan, tamad. Yun lang sinabi niya, tamad niya yan. Na tao sa Pilipinas nung presidente si Duterte. Kahit mga promotion ng mga general ay pumipila kay Bongo noong mga panahon na yun. Mga senador, mga cabinet secretaries, pumipila kay Bongo. Siya may pinaka-influensya. Tapos ngayon, magsasabi siya na wala siyang kinalaman doon sa mga award. Malabo yan. At sino naman ang sasabihin niya, nag-bidding niya? O sasabihin niya yun sinong district engineer or bids and awards committee na magre-reject niya? No? Ano yan? Sila na lang ang kontratista sa Davao. 184 contracts lahat-lahat. 184 contracts yung na-corner ng pamilya po? Nakuha. At yun na nga, sa isang taon, 25 contracts ang nakuha ng isang kumpanya. Sa isang taon daw, 25 contracts yung nakuha ng kanyang pamilya? Isang taon naman nakuha ng kumpanya ng kapatid niya, 23 contracts. Another year, mga kababayan, nakuha naman ng kapatid 23 contracts. Ganon katindi. B-license contractor lang po. Yung isa B-license. So, pang AAA yung mga kontrata. Yung mga kontratang na nakuha po, pang AAA, yung company na pag-aari ng kanyang pamilya, hindi man AAA yung license. Talagang highly anomalous, sabi ni Trillanes. Ang nakita ko na history dito, kasi 2007 2007, malamang sa malamang, ano ito, parang yan yung favor contractor lang ni Duterte. Kasi wala pa naman, hindi naman kilala ng Pilipinas si Bongo eh. Kaya okay lang, hindi nakikita na doon kinakanal yung mga proyekto. Pero nagkamali sila nung pinakilala ni Duterte ito si Bongo, pinasikat niya. Eh di ngayon, doon na ngayon hindi na dami kasi siya na mismo lumabas na eh. Adi, kita lahat yung history. Kung baga nagkumpiyansa sila dito, nasanay kasi 2007 pa palang ginagawa. So with that, nang manalo bilang Pangulo, si Digong tuloy-tuloy yung pagkukornir ng mga contracts. Lalong malakihan na po yung nakukuhang kontrata ng pamilya. Direkta, mga kababayan. Yes. Kaya, ganito, sabi ko nga, doon sa mga Napoles cases, kailangan pang improve paano bumalik yung So, yun yung nahirapan yung mga prosecutors. Pero ito kasi, yun na nga, ikaw na nakinabang, diretso. Check-in ng gobyerno, diretso sa pamilya mo. So, walang dami, diretso kaagad sa pamilya yung cheque galing sa gobyerno, bayad sa kanila po. Paper trade. Kaya yun na, tama si dating Presidente ngayon doon, na-establish yung paper trade. Yung pong kampanya ng 2016. So, na-establish yung paper trail, mga kababayan. Naglabas kayo ng expose na billions yung pera ng ni Duterte sa BPI. Paano nangyari na ilusot yun? Basta natabunan nila. Kasi nga, kontrolado nila ang judikatura, kaya walang lulusot na mga kaso laban sa kanila. Even yung
mga extrajudicial killings, yan, yung formally na issue. Ayan, yung formally po. Kaya yung formally issue po, binubuhay ngayon. Kasi noon hindi umubra po yung investigasyon kasi kontrolado nila. Kita naman natin kung paano nila pinapatay yung mga investigasyon, no? Doon nung mga panahon na yun. At ngayon lang, nung nawala na sila sa poder, umuusad. Pero hindi pa rin dinama yung itong ibang mastermind pa. Opo. Naalala ko, yung sasabihin natin, tinig sa lalamunan ni Duterte ay si former Senator Laila de Lima. Nagkaroon na sila ng hindi magandang relasyon nung CHR chairman pa si Senator Laila. Kasama po ba kayo sa alyansa lalabanan itong Duterte clan? Kasama kayo ni Madam Senator Laila? Ano po, no? Magkasama kami sa independent opposition at lalo na nung panahon ni President Duterte. Pero ngayon, meron namang silang sariling direksyon. So tayo po, pinahal po natin ito without collaborating with anyone. So yan pa, mga kababayan, yung interview. Tatambakan ngayon sila ng kaso kasi marami pang complaints ang inihanda, mga kababayan, laban kay dating Pangulong Digong at kay Bongo. Ayan po, mga kababayan, yung sabi rito sa balita ng Inquirer. Ngayon lang po. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.